Sabi dito, Ellie's goal is good for the workers but bad for the economy. Sobrang daming loopholes. Kasi nga, ganyan naman talaga yung mga trapo. They only go for numbers but they never try to be really caring or maging congressman ng Pilipinas, kundi gusto lang nilang maging congressman ng mahihirap kasi mas marami ng mahihirap. Enough na yun para mapunta sila sa isang pwesto na kung saan pwede na lang itong pakinabangan sa sarili nilang interes. O diba? Hindi ka dapat gumagawa ng batas na pabor lang sa mahirap, kundi dapat pabor ito para sa Pilipinas at Pilipino. Ngayon, yung mahirap lang ba yung Pilipino or considered na Pilipino dito? Pag middle class up to upper class, hindi na. Yan. Kaya gusto nyong maghirap pa yung Pilipinas dyan sa mga pinagagawa nilang batas is because dahil dyan, mas madali kasing utuin yung mahihirap. And yun lang yung kailangan nilang utuin para makalandang pwesto. Enough para sa kanila. Alam mo kaagad pag walang gagawing mabuti. Unang-una, hindi niya sinasabi lahat. Pangalawa, obvious naman na propaganda yung pinagsasabi nila. Pati yung pag-i-explain niya doon sa warrant nung kaibigan niya, kuno, may nag-i-expire ba na warrant? So going back doon sa gusto nila tayong maghirap para nga maging tagapagligtas sila. So yan yung pinakaunang number 1 goal nila. So anong mangyayari? Instead of, look at their projects, okay? Look at their projects. Instead of libraries, instead of places of learning, yung dinedevelop nila. Ano yung dinedevelop nila? Basketball court. Ayuda. Ghost projects. So, bakit mo nga naman, di ba? Bakit mo nga naman bibigyan ng bala yung kalaban mo kung gusto mo namang hindi sila manalo? Now, if that's the case, is it really hopeless? Not really. Not really. We still can do so much. We just need to choose the harder path and welcome the pain of changing for the better. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.